Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan matapos magbutuhan ang Senado at makapasa ang Senate Resolution number 144 para hilingin sa ICC ang house arrest kay dating Pangulong Duterte, ibinunyag naman ng isang abogado ng mga biktima ng drug war ni FPRRD na si Atty. Cristina Conti na pwedeng maging counterproductive o lalong magpalala sa sitwasyon at posibleng hindi ito pagbigyan ng ICC. Sa halip ay lalo itong maghigpit sa kaso ng dating Pangulo na hanggang ngayon ay nakadetine pa rin dyan sa The Hague, Netherlands. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Samantala, isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukalang batas na blockchain system. Ayon sa mga eksperto, mas mainam o mas epektibo kung ito ang gagamitin ng pamahalaan para mas makita ang pinanggagalingan at patutunguhan ng pondo ng gobyerno para sa iba't ibang proyekto. Bukod dyan, may hirapan na rin daw ang mga kawatan na opisyal ng pamahalaan na mangupit o magnakaw sa pondo ng bayan dahil sa makabagong sistemang ito. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. Samantala, binulyak naman ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa tila pananahimik nito at kawalan ng aksyon pagdating sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez Jr. na siyang pangunahing itinuturong mastermind sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Pinayuhan din ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si PBBM na wag nang ipagtanggol ang mga kaalyado sa politika gaya ni Romualdez at Saldico. Aniya, nagkaroon na ng investigasyon sa Senado at Kamara kung saan ay lumabas na rin at nabunyag na ang gabundok na ebidensya. Kaya dapat ay may makulong at may maparusahan na kung saan ay ito rin ang isinisigaw at panawagan ng maraming Pilipino. Alam ko hindi kayo nagkakausap ng Pangulong Marcos, ayan, through sa ating programa, baka may advice kayo, payo sa inyong ading Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong kinakarap natin mga problema ngayon. Okay, talagang maaari sana sa aking kapatid, etong lahat tayo nangyari na. Dapat natuto tayo ng mga leksyon. Kaya kung may investigasyon din noon, hindi ba? Meron ring Agrava Commission, ngayon may commission din. Hayaan natin na lumabas ang totoo. At yung mga halatang halata na, yung obvious na isang bundok na ang ebidensya, ikulong na, now na, i-prosecute, wag na mag-imbestiga pa, ikulong na, kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Huwag tayo mag-intay, talagang naiinip ang bansa at maraming gutom. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa iba't ibang grupo na ang nananawagan sa gobyerno ni PBBM, partikular na ang kanya mismong kapatid na si Amy Marcos, naniniwala ka ba na kayang ipagkanulo nitong si PBBM ang kanyang pinsan na si Romualdez para agad na ipakulong dahil sa sandamakmak na ebidensya laban sa kanya, kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control project? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukalang batas na nagnanais gamitin ang blockchain system para sa buong proseso ng paglalaan at paggastos ng pambansang pondo. Ayon sa mga eksperto, mas mahihirapang gumawa ng korupsyon kung ito ang gagamiting sistema sa pamahalaan. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Because it is shared by everyone, no one person can change it. That's the beauty of blockchain. Philippine National Budget Blockchain Act. Ito ang panukalang batas na naglalayong isapubliko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano at saan ginagamit ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga anomalyang nadidiskubre ngayon sa pamahalaan patungkol sa mga pinondohang proyekto, ngunit hindi naman ginagawa o tinatapos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. Sa paraan ng blockchain system, nakatala lahat mula sa alokasyon ng budget sa isang ahensya, saang programa dadalahin ang pera, implementasyon ng mismong proyekto, sino-sinong kontraktor ang binayaran, at kung talagang natapos ito sa tamang oras. Oras na maaprubahan ang panukalang batas na ito, inaasahan na mahihirapan na ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na gumawa ng iba't ibang uri ng korupsyon. Utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap gumawa ng kalokohan kapag nakikita ng lahat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, bawat government official na hahawak ng pera ay magkakaroon ng digital footprint at kayang matrace at habulin kung mayroong mga aligasyon ng katiwalian. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain, kung hindi ka man mahuli ngayon, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Pagtitiyak ng mga ito, ang blockchain system ay hindi paghahanap ng mali sa sistema ng pamahalaan, kundi pagbabalik ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Para sa akin, nakita ko ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Cristina Conti ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinokonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered by the court in its decision making, considering that it lacks the factual and legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC Pre-Trial Chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Conti, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa, lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito.
pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political clout na ito ang magpapatibay aniya sa pananaw ng mga biktima at ng prosekusyon na kung papayagan makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluwensya niya laban sa hustisya. Malaking pangamba yun simulat sa puli. Habang malaya kasi si Duterte, mas malaki yung pwede niyang galawan at mas marami ang pwede niyang gawin patungkol dun sa biktima o witnesses. Lalo na sa ngayon, alam na niya ang basic game plan ng prosecution at alam niya kung sino-sino sa malamang, kung sino ang involved dun sa 49 incidents, kung sino yung 78 victims na nakalista na sinasabing parte nung kaso niya na crimes against humanity. Kaya naniniwala si Atty. Conti na dahil dito lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni former President Duterte. Sa resulta ng botohan sa Senado, bukod sa 9 na senador na nagsulong ng resolusyon na mapasailalim sa house arrest, 6 pa ang bumoto ng yes o pabor dito. 3 naman ang bumoto ng no o hindi pabor sa naturang Senate resolution. By 2 ring nag-abstain. Nitong Setyembre, ipinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing dahil wala sa kondisyon ang dating Pangulo na humarap sa husgado. Nagsampa ng disbarment case si acting Davao City Mayor Baste Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion laban kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Justice Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulyon. Kaugnay ito ng pag-aresto at paglipat kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Dahil ito ay disbarment case at internal ng korte ang proseso rito, hindi nagbigay ng maraming detalye si Atty. Torion. And the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte. Sagot naman ni Secretary Remulla, inaasahan na niya ito at ito rin anya ay isang forum shopping. This is not the first case he filed. He's been filing cases. So, wala, expected lang yan. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu, partikular na sa Bogos City. Nagbigay na rin ng financial assistance ang Pangulo sa mga bayan na nangangailangan din ng pondo para makabangon mula sa pinsala ng lindol. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tapos na kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF, Local Government Support Fund, in the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. Aabot sa 200 million pesos na financial assistance ang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Cebu at iba pang bayan na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes, September 30. Kanina, personal na binisita ng Pangulo ang mga nasirang infrastruktura sa Cebu, partikular na sa Bogos City, kung saan naroon ang epicenter ng lindol. Ayon kay PBBM, malaki ang iniwang pinsala ng lindol kaya hirap ang mga lokal na pamahalaan kung pag-uusapan ay paglalagakan ng mga evacuee. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gaya sa ospital, so ito, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya
dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya naman iniutos agad ng Pangulo ang paglalagay ng malalaking tent para masilungan ng mga residente. Ayon sa Pangulo, magkakaroon ng sapat na supply ng tubig at kuryente sa gagawing tent city. Nangako rin niya ang Energy Department na maibabalik na ang supply ng kuryente sa buong Bugos City ngayong araw. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente, kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao, ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce, yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon, that we are going, Bogo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Tiniyak ng Pangulo na hindi ito ang unang tulong na ibibigay ng national government at imomonitor niyang mabuti ang sitwasyon sa earthquake hit areas. Sa situation briefing kasama ang mga opisyal ng Cebu, inihayag ni Pangulong Marcos na hiniling na niya sa Budget Department ang dagdag na pondo para sa pagbangon ng Cebu. Hihiling rin si PBBM sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil na rin sa sunod-sunod na kalamidad na naranasan ng bansa. I will be going to Congress because after coming from Masbate and coming from Cebu, I will be going to the Congress, the House and the Senate para makapagbigay sila ng emergency funds. Alam ko yung mga QRF, yung mga QRF ng ibang mga agencies paubos na. So, pagre-release tayo ng QRF. Sa atin, dagat, buhaya na lang ang natitira sa Pilipinas. Ano ba yan? Ay, teka muna, Senator Amy, ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po masabi niya? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan, nakakatawa nga kasi parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanong ako tungkol sa unprogrammed funds. Kasi ang parati natin tinitingnan, yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion at 700 billion. Ganyan kalalaki yung unprogrammed. 1 trillion pesos na nga daw, Senator Ma'am, yung mga nagastos sa mga foreign assisted flood control projects. Isa pa yun. Yung dalawang yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama ang bitin. Kaya naman. So yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion na ginastos na sa foreign assisted project. Utang yan, ha? By the way, mga utang yan. Kaya nasisindak ako. Ba't ganun? Alam naman natin yung CDO River. Yung Cagayan de Oro. Pampanga Bay, Pasig Marikina River, trilyon ang ginastos. Sa Metro Manila, 9 billion, 2025 pa lang. Bakit bahang-baha pa rin tayo sa bilyones na yan? Asa napunta yung mga perang yan na wash out lahat? Hindi ba kayo mananawagan, matatawag ng audit, Senator Amy, kung paano ginastos yung 1 trillion pagkatapos na binabaha pa rin po tayo? Hindi ko nga maintindihan. Ilan bang zero yung trillion? Kalaki-laki ng mga pera, puros mga utang. Wala maipapakita. Sinasabi nila lagi, yung mga pumping station daw ang ginastos nila. Hindi nga umaandar puro barado daw ng basura kung ano-anong dahilan ng binibigay. Kaya para sa akin, bitin, wag nilang titigil muna yung investigasyon. Kailangan alamin natin. At walang mga sacred cows nga, walang bawal. Kung anong tumbukin ng ating mga testigo, kung anong sabihin, yun dapat ipursige. Walang ganyanan. So, ang para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee.
Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tama, oo. Tapos may unprogrammed pa na hindi pa natatalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakadami pang bitin. Kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, parang pinipigil kami. Kasi aabot yun sa mas mataas eh. Pataas ng pataas kasi ang tinutumbok eh. Hanggang saan sa itaas yan? Aba, ewan. Kaya nga, wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang investigasyon. Kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung totoo. Huwag pagbabawalan. Huwag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador. May script daw ng Zarzuela to eh. Oo nga daw, DDS script daw. Kaya nga, ano ba yan? Kaya hindi maganda yung nangyayari. Gulong-gulo na kami. At bubuhayin na naman daw yung impeachment, bubuhayin na naman daw yung chacha, tapos may alingaw-ngaw pa ng martial law. Ano ba? Magulo na nga. Linilindol na ang Cebu, ang Bogo City. Andito pa tayo nakikipagbardagulan. Ayan, speaking of mga impeachment at gulo-gulo, Senator Amy, ano nga ba ang nangyari noong September 21? Muntik na nga bang plinano nga bang lusubin ang Malacanang? At muntik na nga bang madiskarel ang administrasyon ng yung ading Pangulong Bonget? Ano bang balita sa mga Ilocanong general natin? Ano ba yung mga marites at group chat? Maraming alingaw-ngaw nga na miski yung military talagang hindi na natutuwa. At pinagkakait yung 350 pesos na binibigay sa kanila. Naku, kaliit tapos naririnig nila, pinupusta nila yung buhay nila. Ang ating mga AFP police parating natatanggal sa budget. Yung mga pensyon, lahat yan na inaasahan nila, tinatanggal lagi sa budget, samantalang kung ano-anong kalokohan, bilyon-bilyon na pinapasok, yan na nga. At yan ang problema talaga. Nung 21, anong balita? Yung sa Camp Aguinaldo? Yes, so, ano bang sabi ninyong former aide-de-camp, NICA Director General Dick De Leon, ha? Pati mga junior officers daw po, medyo medyo mainit ang ulo. Talagang mainit ang ulo at matatapang kasi sumusulat sila at mga active ang pumipirma, hindi na yung retired. Kaya kinakailangan kausapin talaga kasi hindi talaga tama ang nangyayari sa bansa. Pag nakarinig ka naman ng ganito. Sa totoo lang, galing akong Korea, meron kaming conference tungkol sa climate change. Inggit ako lahat ng bansa kung ano-ano ang ginagawa. Meron silang long tunnels sa KL, sa Malaysia. Merong kanal diyan sa Bangkok, hindi na sila binabaha. At nakakahiya, tinatanong sa akin kung ano daw nangyayari sa Pilipinas sa climate change at sa flood control. Ano ba isasagot ko? Pati yung Hapon ang sabi, paano ba babayaran yung mga utang sa JICA? Nako po, ano ba ang sagot niyan? Sabi nga natin Bubit, nung daw taga JICA, sinita ang iyong ading Pangulong Marcos namula. How can you pay us? Kaya nga. Ganito ang nangyayari sa atin. Kaya nga. At yun nga, yung balita na nagsalita nga yung presidente ng Korea na yung KOICA naman, yung mga utang naman sa KOICA, ihinto na. Wow. Kasi wala nga pambayat at mauubos rin lang daw sa corruption. Aray ko. So, ano ang nakita nyo IME solution, Senator Amy, sa ganitong sitwasyon? Hindi na nga, wala na nga IME solution, IME consumption. Ang hirap talaga. Ano ba itong nangyari sa atin? Huwag kang susurrender. Unang-una, ang masasabi ko, mali. Mali talaga yung sinasabi na tigilan lahat-lahat ng flood control. Eto na nga, binabaha yung mamamayan. Huwag mo itigil. Gawin mong maayos. At huwag naman isiro yan, yung Parañaque Spillway na dekada 70 pa, pinag-uusapan na, nakaplano na yung dredging ng Laguna de Bay, parang maliit pa ako, yan ang kwento sa Malacanang, pati yung river basins, yung 17 major river basins. Ang tagal na natin naririnig yan. Tapos, di ba dapat yung investigasyon ng Senado in aid of legislation, tapos na yung in aid of election. Kaya, sana kung legislation, tignan natin talaga mula sa procurement, pre-procurement, talagang sa implementasyon,
appropriation, sa audit, lahat tignan one by one. Siyempre, higit sa lahat, kasagsagan ngayon ng budgeting mula sa House, papunta na ngayon sa Senado, talagang yung mahihiwagang insertion na yan, talagang tignan ng maigi. Bakit naman insertion? Kasi ang pangalan, sa pangalan pa lang, bastos na Ang sagwa mas maganda intindihin yung insertion kaysa amendment. Amendment. Ano man pinagkaiba nun? Ang power of the purse, syempre, nasa Kongreso at sa Senado. Talaga naman na maglalagay ng amendment. Lahat nga ng national agency, panay hingi Hingi ng dagdag. Alam naman natin, parating kulang. Pero totoo nga bang halos lahat daw po ng Senator Amy ay nagkaroon ng insertion dito sa project sa flood inaaway control. nga namin si Senator Ping parang hindi naman siya nag-a-amend. Kapag siya institutional amendment, kapag kami insertion, hello, hindi. Ano ba pinagkaiba noon? Hindi. Ang trabaho talaga ng senador, alam naman niya at alam namin lahat, ay katulad rin ng mga kongresista, tignan yung budget ng Pangulo at ayusin, dagdagan, bawasan, pakiusapan. Gano'n naman talaga yon. Kaya may pagbabago mula sa pag-submit ng presidente sa SONA hanggang sa pagdating ng December, yung final na budget. May pagbabago talaga doon. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion, ninakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi naman gano'n yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, yung NBI, yung kasama ko pa nga si Senator Lacson yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget, kaliit-liit, ang dami-daming nangangailangan na tumanda na at nagkasakit na mga sundalo. Yun nga, dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman. Tapos, hahanapan mo syempre ng pera yon sa ibang budget. At saka siguro, ma'am, okay lang na magkaroon na, si Senator JB, galit din kahapon, inaamin niya, meron sa insertion, pero hindi sa flood control project. Wala, hindi sa ganun, pampira naman. Kung minsan may flood control sa Ilocos Norte, hindi natin mapagkakaila, halimbawa sa Solsona. Paano ka naman, puros bundok doon, nawawash out, nalalandslide. Talagang magkakaroon ng flood control. Wala nang tulay, out na yung mga kalsada, naging karayan na lahat ng bukid. Anong gagawin mo? Siyempre, ayusin. Pati karayan natin, wala nang ang tubig. Kaya nga, pati karayan, talagang tuyot na din. Umuulan lang pagbagyo sa Ilocos, aminin. At saka siguro, ma'am, bantayan din kasi natin, bakit yung ang reklamo, bakit yung mga pondo sa flagship projects ng presidente, nawawala pa? Bakit nangyayari yun? Ba't hindi nababantayan sa BICAM? Hindi ba? Kawalang hiyaan talaga yung pangyayaring ganyan. Dati kasi, yung panahon ng tatay ko, hinihiwalay yung long-term project. Okay. Para magkaroon tayong ng magagandang flood control, magagandang highway. Nabubuo yan, hindi naman yan pwedeng tapusin sa loob ng 1 taon. Samantalang yung timeline ng budget, 1 taon lang. Ano naman matatapos mo sa 1 taon? Mga farm to pocket road. Naku, ayan na tayo. Dapat yung mga long term, talagang multi-year, talagang bigyan yan ng tuloy-tuloy. Wag ginaganyan, chinachap-chap pati mo sa Pangulo. Wala man respeto. Inalagay sa unprogrammed. Last minute, nakita ko sila last year. Hindi ako pumirma ng budget last year. Kasi nagwawala na ako. Nakita ko na, blanco lahat. Tapos yung mga flagship project, ano naman ipapakita? 3 taon na, wala pang malalaking project. Kasi nga, tinastas yung billion-billion na para sa flagship. Yung iba nun, foreign assisted, utang. So, nagbabayad tayo ng handling o holding fee yung para i-reserve yung pera para sa atin. May bayad yun. Kapag hindi natin binigay yung counterpart, nawawaldas lang yun. Sino ba mga nagmaniobra ng budget? Ewan ko, pinagtanggal-tanggal lahat ng FAPs, ng Foreign Assisted Project, linagay sa unprogrammed. Paano magiging unprogrammed? Mag-aantay ka ng savings. Pero ang balita sa Department of Budget, magbayad ka ng 5 to 10%, pwedeng i-release ang unprogrammed kahit walang savings. Wow. Very magical. Mukhang may alam ka sa DBM, Senator Amy.
Talaga bulok talaga yung sistema mula DBM hanggang DPWH. Lahat yan may gulo. Pati yung nabanggit ni VP, yung tungkol sa mga sindikato, sa Pogo. Ako, ayoko kasi yung I told you so, very manang ang dating. I wish I were wrong, pero Mayo pa lang, 2021 pa lamang, nag-aalala na ako, bakit tumatanggap ng donasyon sa Pogo, sa sindikato, sa kontraktor? Sinasabihan ko na, sina Bonjing, dahan-dahan kayo dyan, baka may hingin yan na hindi nyo kayang bigay. Tapos May 2023, nag-umpisa na yung Tambalos Laws at yung confidential funds, ginulo na ng ginulo. Tapos December 2024, ang kulit ko na nga Nahiya na ako sa sarili ko, ang kulit-kulit ko, very manang na talaga ang dating. December, nag-umpisa yung People's Initiative, naalala ninyo yung Chacha? O ako na naman ang starring doon, ako yung kontrabida, kakainis. Nung naudlot yon, impeachment naman kami, tapos pinagpipilitan na naman na ilagay ang politiko sa ombudsman. Ang sagwa naman talaga. Ayaw ba si Sec Aboying na mapunta ng ombudsman? Nako, mahirap yata kasi may kaso naman siya. May kaso siya mismo sa ombudsman. Tapos siya yung maghahatol bilang bagong ombudsman. Tama ba yun? Hindi naman tama yata. Clear na raw siya. Oo nga, biglaan na cleared in 1 minute. Nagulat naman ako. Samantalang alam ng lahat sa opisina ng ombudsman na nakatenga pa rin ang kaso niya. Kaya eto, maraming kababalaghan. Talagang nalulungkot ako sa bansa natin. Habang ang pala ay nasa 8 pesos at marami pa rin na naghihirap at humihingi ng tulong para sa kalusugan, ayan, palakasan pa rin ng sino ang may maip, sino ang may tupad, akap at AX na natitira. Bilyong-bilyong pa ang natitira Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to.